Matapos natin mabalita ang nahuli na nga si Saldico, nako, mukhang mahihirapang ibalik sa Pilipinas. Mukhang hindi maiuwi dito. Samantalang gusto ng karamihan na maiuwi talaga dito si Saldico para malaman natin kung panindigan ba niya yung mga inilabas niyang ebidensya or babaliktad siya, pero mahirap yung sinasabi nila na baka bumaliktad. Sa dami po ng ebidensya na inilabas niya, step by step pa nga yun, di ba? Bawat video, talagang matindi yung inilabas niya doon. Kaya malabo, para sa akin, malabo na babaliktad siya. Yun nga lang, eto, nabalitaan po natin na mahihirapan daw na ibalik siya sa Pilipinas. Sa post po ng isang magaling na abogado, ang sabi po niya dito, si Saldico is arrested. Pero wag nating kalimutan, walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic. Yun nga lang. Paano yan? Anong mangyayari dito? Okay lang yan. Nahuli si Saldico doon. Ano yung susunod na gagawin? Yan yung maganda dyan na ipatawag sa Blue Ribbon itong si Saldico sa Senado na mismo, wag na doon sa mga buhaya. Sa Senado, ipatawag sa Senado, pati yung mga ex-marines para magkaalaman. Pero sa tingin ko, malabo ang gawin nila yan. Kasi talagang maraming mabubuking dyan. Ito na, ibig sabihin, walang automatic na ibalik nyo na siya. At dito papasok ang duda. Because that gap, that absence of an extradition treaty can be used to delay, used to stall, used to keep him exactly where he is. Oo nga pala no? Sabi na huli, pero saan yung proof? May picture ba? Iban dapat may proof na ito, ayan na, nahuli. May nakita ako sa social media ngayon, mga post, AI naman yun. Habang umiinit ang ibang issue dito sa loob ng bansa, I am sure takot ang iba ma-overshadowed ang impeachment proceedings at maibalik sa flood controls. Matik yan. Hindi nila papayagan na magkaroon ulit ng ganon, investigasyon sa flood control project. Tapos yung ex-marines, malamang pag dumating si Saldico dito sa Pilipinas at ipatawag dyan sa Senado, isa din yung ex-marines talaga na hindi nila pwedeng baliwalain kasi yan di umano ang naging tao ni Saldico, itong mga ex-marines na to, na di umano ay nagdi-deliver ng maleta at alam natin kung sino-sino ang nabanggit ng mga pangalan dyan. Kaya sa ngayon, sa tingin ko, malabong mangyari yan na ipatawag sa Senado si Saldico at eto mukhang malabo ding makauwi sa Pilipinas. Naku po, ano yon? Pampapogi lang na in-announce nila na nahuli si Saldico? At ang proof, nasaan na? Yun po yung katanungan natin doon. Kasi marami namang maraming natuwa na nahuli si Saldico. Marami ding nag-alala kay Saldico kasi hindi natin alam kung anong gagawin sa kanya kasi marami siyang inilabas na itong nakaraan. Marami ding natakot, siyempre yung mga buhaya. Marami ding nag-alangan na magtiwala kay Saldico kasi alam naman natin na yung mga buhaya dyan na naisama yung pangalan, gagawa ng paraan yan para maging malinis lang sila o hindi sila maisama dyan sa issue na yan, sa flood control project na yan. Ngayon, dito sa post po ng isang lawyer na si Regal Oliva, siya po ang nagpost niyan, si Regal Oliva, matungkol po dito sa sinasabi niyang walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic. Naku, mahirapan ang administrasyon yan na iuwi dito kung gusto talaga nilang iuwi kasi yun talaga ang dapat. Ito sabi ni OFW in Taiwan, yan ang kinakatakutan nila. Sunog kasi ang script nila kay Medriaga. Ngayon sabihin agad na huli nila si Saldico. Then babaliktad na sasabihin ni Saldico about flood control anomalies. Yun po yung nasa isip po ng iba ngayon na baka bumaliktad. Ito sabi ni Aimee, kung totoong nahuli, asan ang proof? Walay. Ito po yung hinihintay po natin ngayon na patunay na nahuli nga siya doon. Meron po akong nakitang post sa social media. AI naman yon, hindi naman talagang si Saldico. Alam naman natin, itong ibang mga content creator, ang bilis makagawa ng AI. Ang tanong, totoo nga ba talaga na nahuli siya? Ano yung proof? Ilabas na. At kung maiuwi ba talaga siya? Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.